Super daming nalilito pagdating sa basic prepositions of time, so let's talk about them. I was born blank August 15th. In, on, or at. Tandaan, ang in ginagamit sa mas malalaki at mas mahahabang time periods. Halimbawa, centuries, decades, years, months. For example, in the 20th century, in 1991, or in January, in April. So yes, kapag month lang yung given, in ang gagamitin. Now, dito kasi sa example natin, hindi lang month ang given, may specific day doon sa month na yon. Once na ganito na yung combination, month plus yung specific day of the month, on na ang gagamitin. So, ang sagot dito is, I was born on August 15th. Paano naman, ma'am, kung meron ng year? Halimbawa, August 15th, 2010. On pa rin ang gagamitin doon. So, mas specific na mga time periods, on ang ginagamit. Ang at naman, ginagamit siya sa super specific na clock times. Halimbawa, at 1:30, at 6 o'clock, at noon, at midnight. So, actually, common error yung pag sinabi mong, I'll be there at around 10. Kasi yung at, exact nga siya. So, pag sinabi mong nandun ka ng 10, nandun ka ng 10. I'll be there at 10. Kung hindi ka sure na makakapunta ka dun ng 10, sabihin mo, I'll be there around 10. Huwag mo silang pagsasamahin, yung at and around. How about this item? Anong sagot dyan? Kailan natin i-spell ng one word or two words itong mga to? Pag-usapan natin. He gets nervous, blank, he speaks in public. One word spelling or two word spelling. Yung letter A ay common misspelling ng every time. So, hindi talaga yan nag-e-exist. Walang ganyan. So, delulo lang kayo, charing. Wala talagang ganyan. Ang tamang sagot is letter B, every time. Laging two words yung every time. Tatandaan nyo ha, ang ibig sabihin yan, each time or whenever or always. So, halimbawa, dito, he gets nervous every time he speaks in public. So, kada nagsasalita siya in public, ninenervyos siya. I love you, blank. Is it supposed to be this or this? So, kung susundin natin yung kanina, yung meaning ng every time, which is each time, yung everyday na two words means the same thing. It means each day or kada araw. Ibig sabihin, mahal kita araw-araw or minamahal kita araw-araw. Kung ang tinutukoy mo ay kung gaano kadalas gawin ang isang kilos or verb nga in English, ang susundin mo is this two-word spelling. Okay? Kada araw. That being said, yung two words na everyday ay isang adverbial na tumutukoy sa kung gaano kadalas ginagawa ang isang kilos. Now guys, unlike this one na hindi talaga nag-e-exist, yung everyday na one-word spelling ay nag-e-exist. And itong word na to ay adjective naman. Ibig sabihin, nagde-describe siya ng mga bagay ng mga tao. Halimbawa, pag sinabi kong my everyday person, yung everyday doon, dinidescribe niya yung person. Adjective siya, describing the noun. At pag sinabi kong my everyday person, ang ibig sabihin nun, yung tao na palagi kong kasama. Yung tao na go-to ko araw-araw. Yung tao na palagian nandyan sa tabi ko. Sa mga nalilito pa rin pagdating sa basic prepositions of place, discuss natin sila. There's a bakery, blank, main street. In, at, or on. Tandaan na kapag in, ginagamit natin yan sa mas malalaking lugar at mas general na lugar. Halimbawa, continents, countries, cities, malalaking lugar yan. In Asia, in the Philippines, in Pasig. Ang on naman, ginagamit natin sa less general or mas maliliit na lugar kaysa sa mga nabanggit ko kanina. So, halimbawa, avenues, streets. Kapag yan lang yung given, on kadalasan ang ginagamit. On DM Street, on 5th Avenue. Pero kung super specific na nung lugar, as matutukoy mo talaga siya, specific point sa mapa, like complete addresses, exact address mo, halimbawa, may house number, merong lot number, merong street number, merong barangay, merong city mo, buong address at na yung ginagamit natin. Kaya nga sinasabi, pag nagpapakilala, I live at 4211 blank street, atong barangay, atong city. So again, kapag mga general at mga malalaking lugar, in, kapag naman less general at mas maliliit, on, at kapag pinaka-specific at pinaka-maliliit na lugar na at. Ano naman yung sagot sa item na to? Usap ulit tayo kung paano magsagot ng grammar items. You blank seek professional help.
Should or ought. Actually, yung dalawa na yan, interchangeable. Pinagpapalit natin sila kasi pareho lang talaga sila ng ibig sabihin na dapat mong gawin to or kailangan mong gawin to or advisable na gawin mo tong isang action na to. Now, ito, magkakatalo na lang kung anong structure yung best fit dito sa sentence na to. Ang should, ginagamit natin siya ng should lang plus the verb. Halimbawa, you should dance, you should write, you should apologize. Should plus verb. Ang ought naman, kailangan lagi yang may to. So, ought to. Halimbawa, you ought to apologize. You ought to write. You ought to stay. Mga ganyan. So, kapag tinignan natin dito, ang fit sa kanya ay should. You should seek kasi should plus seek na agad. Wala namang to rito, wala ring to dito. So, magkakamali tayo kapag B yung pinili natin. Let's go blank. Swim, swimming, to swimming. So, tatandaan lagi kapag yung word na go ay sinusundan ng isang fun activity o isang hobby or something like that. Laging ing form ng word na yon yung ginagamit. In this case, may dalawa tayong ing form, pero i-eliminate natin tong isa kasi may to sa gitna. Ano ba yung sinabi ko? Go plus the ing form. Wala nang ibang kasali doon sa gitna ng go at nung word na yon. So, ang sagot is letter B, swimming. Let's go swimming. Again, go plus the ing form of the word. My man is more patient blank me. So dito may nagaganap na comparison. At tandaan natin kapag may comparison and we're using the word more, ang laging kapartner ng more ay than. So ang sagot dito ay than. Hindi from, hindi to, than. More patient than me. He is more patient than me. I hope this helps, and kung meron pa kayong mga confusing na grammar items, try nating sagutin.